Agad na nagpaalam si Haji sa kanyang amo at lumabas na ng compound nito. Sa kotse niya na binasa ang files na binigay ni Sir Onan. Isang babaeng nagngangalang Corazon ang kukuhanan niya ng larawan. Hindi ito isang normal na tao, kundi isang multo. Ayon sa detalyeng nakasulat, si Corazon ay isang magandang babae. Mahaba ang buhok at maputi. Ayon sa datos, ay may 2 itong anak na babae. Nangyari ang trahedya, isang gabi nang pinasok ng mga masasamang loob ang kanilang bahay. Pinagsamantalahan ang ginang at pinatay. Walang nakakaalam kung saan naroon ang katawan nito. Kaya naman, dito na siya nagmumulto. Ang masaklap pa rito dahil tinangay ng masasamang loob ang 2 niyang anak na babae. 1 taon matapos ang kanyang kamatayan ay may napapabalita ng nagmumulto. Hindi lang sa bahay kung saan siya namatay, kundi sa buong bayan. Ang sabi ng mga nakakasaksi, nagpapakita si Corazon sa mga taong madalas gabihin nang nag-iisa sa daan. Bigla raw itong lilitaw pero kakaiba ang tangkad. Parang nagiging 7 o 8-footer siya sa kadahilan ng nakalutang ang kanyang katawan sa ere. Suot niya ang damit na huli niyang sinuot noong gabing mangyari ang trahedya. Putikan at naliligo sa dugo. Naalala ni Haji ang tawag sa mga ganitong klase ng multo, isang poltergeist. Dahil nahahawakan at nasasaktan nito ang mga taong balak niyang biktimahin sa pamamagitan ng pagsalubong rito sa kayayakapin ng mahigpit at sisigawan sa tenga. Bawat taong matikman ang kanyang lagim ay mamamatay sa sindak. Ito ngayon ang kailangan imbestigahan ni Haji. Okay naman na ang titirahan niyang bahay, na ayon pa kay Sir Onan ay pagmamay-ari mismo nito. May katulong at katiwala na makakatulong niya sa gagawin niya pag-iimbestiga. Kailangan niyang mag-abang ng ilang gabi hanggang sa makunan niya ng larawan ang multo. May perfect spot nang itinuro sa kanya ang matanda kung saan siya mag-aabang. Kaya naman, para maging madali para sa kanya ang gagawin, tinawagan niya si Sir Jared at humingi ng tulong. Luckily, may makakatulong siya sa pagsiset up ng equipment na ipinadala ng lalaki, si Kyle, isang clairvoyant mula sa grupo ni Jared. Kaibigan ito ni Jared at kasama rin sa mga ghost hunting trip. Sasaglit lang daw ang lalaki at sa Pampanga na sila magmi-meet. Kaya naman, nakahanda na agad si Haji para bumiyahe. Habang nasa daan, naisip niyang huminto muna sa isang convenience store para bumili ng ilang supplies, cup noodles, fita cracker at asin, maraming asin. Sabi kasi sa kanya ni Sir Jared, universal na pangontra raw ang asin. Pwede itong gamitin sa aswang, elemento, engkanto at lalong-lalo na sa multo. Natatakot daw ang mga ito sa asin. Hindi niya nga lang naitanong kung bakit. Ilang oras lang naman ang ginugol niya sa biyahe. Ay dumating na siya sa bahay ni Sir Onad doon sa Pampanga. He was expecting a big and elegant house. Pero nagulat siya nang makitang simple lang ang bahay na iyon at mukhang salat sa yaman. Pero maayos na namimintina ng katiwala ang bahay na iyon. Napagtanto ni Haji na ito ang unang bahay ni Sir Onad kasama ang unang asawa nito. Hindi naman kalakihan ang bahay, hindi rin naman kaliitan, bungalow style at may simpleng wood tiles at pininturahang dingding. Yero lang din ang gamit na bubong, hindi kagaya ng sa mansyon ng matanda na mamahaling colored roof ang bubungan. Magandang araw po, Aling Selma. Bati niya sa katiwala. Ngumiti ang matanda na sa tansya niya
Mas matanda pa ito kay Sir Onad ng 10 taon, pero malakas pa naman at mabilis kumilos. Nginitian siya ng ginang. Naitawag ka na sa akin ni Ronald, iho. Ikinagagala kitang makilala. Halika, tuloy ka. Welcome nga pala sa bahay ni Ronald. Ako ang katiwala nila rito. Bale, ang una kong naging amo ay ang kanyang mga magulang. Paliwanag ni Aling Selma. Nagpasalamat din si Haji at hindi na niya kailangan magsinungaling sa matanda. Nasabi na pala ni Sir Onad dito kung ano ang sadya niya sa lugar na iyon. Dito ka na tumuloy, sa kwarto ng anak ni Ronald. Wika ni Aling Selma na ikinakunot ng noo ni Haji. Hindi pa niya nalaman na may anak si Sir Onad. Akala niya ay isa lang itong balo. May anak mo pala si Sir Onad? Hindi niya napigilang itanong. Tumango si Aling Selma at ipinakita ang batang larawan ng anak ni Sir Onad na may pangalan daw na Riley. Mukhang may nahahawig ito habang tinitingnan ni Haji. Hindi lang niya maalala kung saan niya nakita. Ito naman ang asawa ni Ronald, si Monica. Ipinakita ni Aling Selma ang litrato ni Monica. Suot ang trahe ni Boda nito. May mga muka ng pamilyar na tao siyang nakikita. Pero kagaya ni Riley, hindi niya din maalala kung saan ito nakita. Gayunpaman, hindi na niya pinagkaaksayahan ng panahon ang halungkatin ang mga larawan. May tamang oras naman para doon. Isa pa, dumating na raw si Kyle at hinahanap siya. Isang tsinitong lalaki na may kapayatan ang katawan, pero matangkad, ang bumungad sa bakuran. May ilang pimples ito sa magkabilang pisngi at may suot na eyeglasses na kasing kapal yata ng Coca-Cola bottle. Hello, Haji! Bati sa kanya ng binata. Aminado si Haji na hindi nga naman kagwapuhan si Kyle, pero friendly ito at palangiti. Hello pare, ikaw ba si Kyle? Oo, ako si Kyle. Ako ang tutulong sa iyo para iset up ang mga equipments mo. Wika ng binata at nakangiti nang dumating si Aling Selma at hatdan sila ng merienda. Maraming salamat sa tulong mo ha. Wika niya at sumubo sa tinapay na niluto ni Aling Selma. Naku, wala yun. Nagsimula din naman ako sa wala talagang kalam-alam sa lahat. Buti na lang at mabait si Jared. Tinulungan niya ako at inalalayan sa lahat. Wika ng lalaki. Kagaya ka ng sinabi nito, tinulungan siya ng binata na iset up ang mga kagamitan. Kinabit nito ang thermographic at night vision cameras sa lahat ng sulok ng kalye kung saan mas madalas mambiktima si Corazon. Ang digital audio recorder naman ay nasa tabi lang din sa parting hindi masasagi ng kahit na aso. Samantala ang EMF meter ay hahawakan lang ni Haji hanggang sa makahuli ito ng paranormal activity. Sa kanya isusuot ang night vision goggles para makita ang anumang movement sa hangin. Naisip niyang mas malinaw siguro kung dala niya ang spectral viewer na bigay ni Syra. Speaking of her, bigla na naman siya nakaramdam ng lungkot. Hindi niya maintindihan kung bakit urong-sulong ang feelings niya para sa babae. Gusto niyang magtapat ang pag-ibig rito, pero natatakot siya na baka ibaliwala lang nito. Hindi naman nagtagal ay natapos din nilang ayusin ang lahat. Bandang 8:00 ng gabi ay nagpaalam na si Kyle na aalis. May pupuntahan pa raw sila ni Jared, kaya kailangan niyang umalis agad. Inihatid naman ito ni Haji sa may gate. Suot niya noon ang night vision goggles. Nang isasara niya na sana ito, sandali siyang natigilan. Sa isang sulok sa katapat na kalye, ay may nakita siyang babaeng nakatayo. Maganda ito at may mahabang buhok.
pero mukhang hindi niya alam kung anong klaseng emosyon ba ang pinapakita nito. Nang maalala niyang tila may kahawig ito, kaagad niyang tinungo ang kanyang bag at hinalungkat ang folder na ibinigay sa kanya ni Sir Onan. Dito na siya kinabahan ng todo. Pagkatapos niyang makita na ang babaeng nasa labas ng bahay at ang nasa larawan ay magkahawig. Kaya naman, naramdaman na lang niya ang biglaang panlalambot ng kanyang tuhod, kasabay ng pagtatayuan ng kanyang mga balahibo sa bato. Walang duda, si Corazon na nga ang nagpakita sa kanya. Dali-daling tumakbo si Haji papasok sa loob ng bahay. Unang araw niya palang roon, pero nagpakita na kaagad sa kanya ang babaeng multo. Hindi niya tuloy alam kung paano ba haharapin ang multo ni Corazon. Unang pagkakataon niyang makakita ng ganito, kaya naman gayon na lang ang panghihina niya sa labis na takot. Parang mas okay pa sa kanya kung mga aswang ang kaharap, kasi kaya niya makipaglaban ng pisikalan. Samantalang ang mga multo, wala siyang ideya kung paano lalabanan ang mga ito. Ni hindi niya mahahawakan o masasaktan, kasi nga invisible at para lamang malamig na hangin na nagkakaroon ng imahe. Napalunok si Haji at nahiga sa kama. Kahit hindi siya bumangon, ay nakikita niya ang mga movement sa labas ng bahay dahil sa mga kamera na naka-install sa bawat sulok ng kalsada. Nakatutok ito exactly sa bandang daraanan ng multo na hindi alam ni Haji kung bakit kabisado ni Kyle. Sa bagay, clairvoyant nga naman ito, kaya alam niya ang galawan ng mga multo, lalo na yung mga kondenada na kagaya ni Corazon. Matuling lumipas ang mga oras. Hindi na din naman niya nakita muli ang babae. Para bang sinadya lang nitong magpakita on his first day para ipaalam na nasa paligid lang ito at naghihintay ng hudyat para sa pag-atake. Pagsapit ng madaling araw, hindi na natiis ni Haji ang matinding antok. He really needs to sleep. Kaya naman, hinayaan na niya na ang mga equipment na naka-install sa labas ang gumawa ng kanyang trabaho at matutulog na muna siya. Kinatanghalian, nagulat na lang si Haji nang magkagulo ang mga tao sa kalye. Ayon sa narinig niyang usapan sa mga nakatambay sa kanto, may napatay na naman daw si Corazon. Bandang 2:00 ng madaling araw. Katulad pa rin ng dati ang pattern ng pagkakapatay. Niyayakap ito hanggang sa manigas sa sobrang lamig ang biktima at sinisigawan ang tenga, dahilan para magdugo ang tenga ng biktima. Tanda na nabasag ang eardrums. Dilat pa ang mga mata ng kawawang babae matapos kunin ng mga pulis ang bangkay nito. Hala, bakit hindi ko malang napansin iyon kagabi? Ang pagpapakita niya ay may ibig sabihin pala. Nagbibigay siya ng babala na mambibiktima na naman siya. Nalamukos ni Haji ang kanyang buhok nang magsimula na ang mga tao sa pag-aalisan. Hindi siya makapaniwala na gagawa kagad ng aksyon ang multo na binabalak niyang kuhanan ng larawan. Hindi man lang niya ito nakita sa akto na nambiktima. Kailangan niya itong mapigilan. Hindi naman lahat ng tao sa lugar na iyon ay sinaktan ang babae, kaya dapat gantihan niya lang ang mga nagsamantala sa kanya. Huwag ang mga inosente na wala naman talagang kasalanan. Kaagad niyang minaniobra ang mga audio records na nakunan, maging ang mga night vision camera. Unang nagpakita ang babae bilang usok na dahan-dahang humulma bilang tao. Kalaunan, hahabulin niya ang sinumang matipuhan niyang biktimahin, tapos yayakapin ito at hahayaang manginig sa lamig. Ang kanyang naaagnas na mukha ay pilit na ilalapit sa kawawang biktima at dito na niya sisigawan. Ilang beses niyang pinlay ang video footage na kanyang nakuha.
Iba na din talaga ang may equipment dahil kuhang-kuha ang bawat eksena. Maging ang boses ng multo ay nagawa niya pang i-record. Sa unang pakikinig, mukha lang itong isang matinis na sigaw pero may napansin siya. Sa paulit-ulit niyang pagre-replay, may mga kataga siyang naririnig na kailangan niyang gamitan ng slow motion para marinig ito ng malinaw at nagimbal siya sa naging pahayag ng multo sa kanyang bawat biktima. "Hanapin niyo ang mga anak ko." Naitapon kaagad ni Haji ang headphones dahil sa labis na pangingilabot. Hindi niya alam kung paano ba magre-react ng tama. Naalala niya si Sir Jared at ang mga karanasan nito sa multo. Hindi ba natatakot ang lalaki sa ginagawa nito? Feeling ni Haji, babangungutin siya sa labis na takot. Hindi nakapagpigil ay bigla niyang tinawagan si Syra. Ilang ring lang ang narinig niya sa kabilang linya at sinagot na kaagad nito ang kanyang tawag. Napahinga si Haji ng malalim. It's now or never. Hindi niya alam kung ito ba ang tamang panahon. Pero sa naranasan niya kanina, baka ito na nga ang last day niya sa mundo. "Haji, bakit napatawag ka? May problema ba?" Halata naman sa boses nito ang pag-aalala, kaya pumiyok na ang tinig niya at mangiyak-ngiyak na nagsalita. Syra, mahal kita." Ayun, nasabi din niya sa wakas. Natahimik ang kabilang linya, pero alam niyang naroon pa rin si Syra. Hindi niya alam kung tinamaan ba ito ng pagkapipi syndrome. At bakit hindi malang nito masagot ang kanyang pahayag. Pareho tuloy nilang narinig ang malakas na pagkabog ng puso niya. Gayunpaman, hindi nagtagal ang pananahimik ni Syra. "Haji, tawagan na lang kita mamaya ha. Kinakausap ako ni tatay eh. Ingat." At pinatayan na nga siya nito ng tawag. Haji felt like his heart was shattered into pieces. Ganito na lang ba iyon? Magtatapat siya sa babaeng nagugustuhan pero wala man lang itong reaksyon. Paano na lang kapag nagkita na sila? Kakalimutan na lang ba just like that? Napalunok si Haji nang mapagtantong wala na si Syra sa kabilang linya. Pinatayan na siya nito. Pero nanatiling nasa tenga niya pa rin ang phone. As if kakausapin pa siya nito uli. Pinalis niya ang luha sa kanyang mga mata at inayos ang sarili. Kailangan niya magtrabaho. Maybe nabigla sa sinabi niya ang dalaga. Sino ba naman kasi ang tatawag na lang bigla sa hindi magandang pagkakataon at biglang magtatapat ng pag-ibig sa babaeng nagugustuhan? Isang improper way of saying I love you na alam niyang pwedeng humantong sa pambabasted. Saglit niyang kinalimutan ang nangyari at kaagad na inatupag ang kalsada. Lumipas kaagad ang 3 gabi na para bang walang nangyayari. Matyaga pa rin siya sa paghihintay hanggang sa matsyempuhan niya ang inaabangan. Nagkataong katatapos nilang maghapunan nang makarinig ng sigaw sa labas. Recorded naman ang bawat eksena. Sinukbit niya ang kamera at bitbit ang EMF meter saka lumabas ng bahay. Hindi na siya pinigilan pa ni Aling Selma na ipinagsara pa siya ng pinto. Kanina nang magkausap sila ng matanda, sinabi nito sa kanya na kapag hahabulin si Corazon, ay huwag kakalimutan magdala ng sulo. May paraan si Corazon para linlangin at iligaw ang kanyang biktima. Kaya natatakot ito kapag may nakikitang liwanag mula sa sulo. Ang mga kondenadang kaluluwa, sabi pa ni Aling Selma, ay natatakot sa kahit anong klaseng liwanag mula sa apoy. Kaya aalis kaagad ito sakaling makakita ng liwanag.
Kaagad na tinanggap ni Haji ang binigay na sulo ni Aling Selma. Secure na din ang asin sa kanyang bulsa, kaya hindi na siya mahihirapan sa paghabol sa multo. Sa may di kalayuan lang naman pumunta si Haji. Pinakinggan niya ang ingay ng iyak at ungol. Kalaunan, kaagad siya nagtago sa isang tabi. Nakita niya ang isang babae, umaatras at takot na takot. Dahil sa takot ay natumba ito pati haya sa simento, kaya mas lalong naging masigasig ang kung sino mang nilalang na papalapit rito. Napatingin si Haji sa hawak niyang EMF meter. Nagulantang nang marinig ang pagpapakawala nito ng malakas na ingay. Ibig sabihin, nasa malapit lang ang multo. "Layuan mo ako! Please! Wala akong kasalanan sa'yo!" Wika ng isang babae. Ang sumunod na nakita ni Haji ay nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Puti ang damit ng babaeng lumulutang papalapit sa dalaga. Magulo ang buhok at nanlilisik ang pulang mga mata. Maririnig mula rito ang nakakangilong tunog ng pag-iyak na parang alulong ng aso. Ang mas nakakapagpakilabot pa sa kanya, napagtanto niyang tila wala itong mga paa. Nanginginig na iniangat niya ang kanyang mga kamay at kinuhanan ng larawan ang multo. Lahat ng anggulo ay nakuha niya ng malinaw. Kaya naman, mas lalo siyang nanlamig sa takot. Spirits don't have feet, kaya sila nakalutang sa ere. Ang mga paa nila ang nagsisilbing kadenang nakagapo sa kanila sa mundong ito, kaya sila natatrap at hindi makaalis. Kaya sila tinawag na kondenada. Nag-iipon ang espiritong ito ng mga negative vibes para palakasin ang kanilang puwersa. In that way, magagawa niyang visible sa mga tao. Masasaktan niya ito at mapapatay, which turn a spirit into poltergeist. Natatandaan iyon ni Haji na wika ni Sir Jared. Binili nito na anuman ang makita niya sa multo na makakasalamuha niya, he should stay calm. Kapag nakita ng multo na unaffected siya sa lahat ng pananakot nito, ay alam na kaagad na manghihina siya. Saka ito aalis at tatakas. Of course, with the help of his sulo. Patakbo siyang lumapit sa mga ito at iwinagayway ang kanyang hawak na sulo. "Corazon, layuan mo siya!" Sambit ni Haji at kaagad na tinaboy ang multo gamit ang asin. Nagkataong yakap na sana nito ang biktima para i-freeze to death. Pero hindi niya natapos ang ginagawa. Kaagad siyang naglaho nang walang nakuhang biktima sa gabing iyon. Pareho silang hinihingal ng babae. Thankful sa pagdating niya at nakahinga ng maluwag nang mapagtantong nakaligtas ito sa tiyak na kapahamakan. "Oh my God! Thank you!" Wika nito. Tinulungan niya makatayo ang babae at pinagpagaan nito ang sarili. "Muntik na ako kay Corazon na," aniya, kaya napalingon si Haji sa dalaga. Napansin niyang maganda ito at malakas ang sex appeal. Mukhang palaban iyon, pero ang totoo, can't defend herself sa mga pagkakataong ganoon. Actually, may hawig ang dalaga sa artistang si Ara San Agustin. Babaeng babae ang itsura. "Kilala mo si Corazon?" Tanong niya rito. "Yeah, siya yung ginang na pinatay 2 taon ang nakalilipas. Last year lang din siya nagsimulang magmulto. Maybe unable to move on sa nangyari sa kanya." Wika ng babae. Nagkibit balikat si Haji. "Sino ba naman kasi makaka-move on kapag pinatay ka, hindi ba? Kahit ako man, mumultuhin ko ang mga tao makikita ko. Para lang maipaabot ang nais kong sabihin para makarating sa langit." "Ako nga pala si Haji," paliwanag ng binata. Natawa naman ang babae. Parang walang nangyari at ang bilis nitong nag-move on
sa ginawang pananakot sa kanya ni Corazon. Naomi, Naomi ang pangalan ko, sagot ng dalaga. Kahit papaano ay hindi mahirap makipaglapit kay Naomi. Iyon ang napagtanto ni Haji nang makasama niya ang dalaga. Ni-request niya sa babae kung pwede siya nitong tulungan na masolve ang case ng mga pagmumulto para wala nang mabiktima. Nagbiro pa nga si Naomi kung pulis ba siya o kung ano. Pero tumawa lang si Haji at sinabing isa siyang ghost hunter. Kaya naman nang malaman ito ng dalaga, nag-iba ang tingin nito sa kanya. I saw someone like you on TV. Jared yata ang pangalan noon. May sarili siyang channel sa YouTube at may 40 million views na ang latest video upload niya. He's into like this din, hunting ghost. Kinakausap sila at God knows kung may nagiging resulta ba ang pakikipag-deal nila sa mga ghost. Last time kasi sa napanood ko, sinapian ang isa sa mga kasama niya. Kwento ni Naomi. Tumango lang si Haji. Niikwento na din ito sa kanya ni Sir Jared at ngayon lang niya napagtanto na sikat nga talaga ang lalaking iyon, maybe worldwide. Hindi nga lang niya sinabi na magkakilala sila ni Jared at ang mga equipment na gamit niya ay mula sa lalaking iyon. Naomi, may alam ka bang albularyo rito? Feeling ko kasi, alam ko na kung bakit siya nagmumulto. Yeah, si Mang Tiago, albularyo iyon. Sa bayan lang din nakatira. Pwede kitang samahan sa kanya. Saan ka ba nakatira? Diyan lang sa apartment. I'm a student at nagpa-part-time job ako sa restaurant nearby. Alam mo na, kailangan ng kaunting extra para sa mga pansariling kailangan. Paliwanag ni Naomi. Nakipanood pa ang babae sa ginagawa niya sa audio recorder. Nagulat sila dahil hindi naman talaga sinasadya ni Corazon ang pagkakapatay sa mga taong nayayakap nito. Nauunahan lang sila ng sindak at takot na nagre-resulta sa heart attack. Lalo na nang marinig nila ang mga sinasabi nito in a slow motion way. Mas lalong naawa si Haji sa babae. Hanapin niyo ang mga anak ko. Hindi ako makakapunta sa langit kung hindi ko sila makikita. Ang katawan ko, walang awa nilang nilibing sa kung saan. Wika ng boses ni Corazon, mas lalong nabaghan si Haji. Sa tulong ni Naomi ay kinausap nila ang albularyong si Mang Tiago. Gumawa ng pagtatawas ito para mahanap ang katawan ng kondenada. Mabuti na lang at hindi na sila pinahirapan ni Corazon. Pumasok sila sa abandonadong bahay ng pamilya. Nagawang mahukay ang katawan ni Corazon sa tulong na din ng apo ni Aling Selma. Marami sa mga tao ang nakiusyoso at nagulat nang makita ang mga buto na parang hayop lang na dinaganan pa ng bato at tinapon doon. Ilan sa mga naging malapit na kaibigan ay naiyak nang matagpuan ang buto ng kanilang namayapang si Corazon at muling nagdesisyon na pabuksan ang kaso at hanapin ang mga salarin. Ang mga anak naman ni Corazon ay mabilis din na nahanap, lalo na at pagkatapos ng gabing tinangay ang mga ito para dalhin sa malayo, ay nagawa pala ng mga ito makatakas. Kahit papaano, hindi na sila nagulat nang malamang nagmumulto ang kanilang ina. Alam naman nila na simula nang mawala ito, palagi nang dumadalaw sa panaginip nila. Hindi nga lang nila alam kung paano ba gagawin ang mga bagay na makakapagpatahimik sa kanilang ina. Mga bata pa sila. 13 ang bunso at 15 taong gulang naman ang panganay. Sa tulong ni Haji, nagawa nilang humingi ng tulong sa mga kaanak at nakipag-coordinate sa barangay. Hiningian ng kabaong si Corazon at pinabasbasan sa pari, sa kapinalibing, sa likod ng simbahan malapit sa bahay nila. Nag-iyakan ang magkapatid, nalungkot sa sinapit ng kanilang ina.
Nagtirik sila ng kandila at ipinagdasal ang katahimikan nito. Mahirap man, alam nilang may closure na si Corazon at hindi na manggugulo pa sa mga tao sa kanilang lugar. Ang tanging hahanapin na lang nila ay ang mga kriminal na gumawa ng masaklap na bagay sa mag-iina hanggang sa mahuli ito at mapagdusa sa kulungan. Nanatili pa ng ilang araw si Haji sa Pampanga. Hindi na ulit ng gulo pa si Corazon. Naging magkaibigan sina Naomi at Haji. Ilang beses na nagkasama sa restaurant na pinagtatrabahuan ng dalaga. Isang gabi, sinorpresa ni Haji si Naomi. Dinalaw niya at kinausap. "Hi Naomi, uuwi na pala ako bukas ng Maynila." Wika niya na ikinalungkot ng dalaga. "Ingat ka Haji ha. Alam ko marami ka pang masusolve na case. Sa galing mo ba namang iyan, marami ka pang matutulungan." Gustong ngumiti ni Haji pero hindi niya magawa. Nalulungkot siya at naalala ang mga katagang pinakawalan niya kay Zaira. Paano niya ipapaliwanag ang mga iyon? Totoo ito sa kanya pero hindi niya maatim na maaaring mula sa bibig ng dalaga ang lantarang pagtanggi nito sa kanya. "Hey, may problema ka ba?" Takang tanong sa kanya ni Naomi. Umiling si Haji para itanggi ito. Pero si Naomi ang tipo ng taong mabilis makabasa ng laman ng pag-iisip ng isang tao. "We're supposed to celebrate. Bakit ang lungkot ng mukha mo?" Pangungulit pa ng dalaga. Dahil rito ay nagawa na ni Haji na masabi ang totoo. Ikinuwento niya rito ang tungkol kay Zaira. Ang wala sa oras na pagtatapat niya rito at ang biglaang pagpatay ni Zaira sa kanyang tawag. "Hindi ko alam kung may gusto ba siya sa akin o wala. Minsan kasi nagiging concerned siya sa akin. Minsan naman dinidedma niya lang ako. Tapos malalaman ko may ex na pala siya. Hindi ko alam kung balak pa ba nilang magbalikan o kung ano." Hindi siya pinagtawanan ni Naomi na ipinagpasalamat niya rito. Pero kaagad nitong sinabi ang nasa isipan. "Hindi sa kinakampihan ko ang kaibigan mo Haji, no? Pero bilang babae, hindi nga naman proper ang maligawan sa phone. Kahit ganoon, gusto pa din namin ang maayos na panunuyo. Bigyan mo siya ng flowers. Tapos, kilalanin mo rin siyang mabuti." Well, ang iba kasi sa mga lalaki, kapag may nakitang mali sa girls, ay tinatalikuran na nila kaagad. Huwag ka sanang maging ganoon. Maybe, kailangan mo lang siyang mas makilala pa. Advice nito sa kanya. Nagulat si Haji nang mag-order ng isang boteng mamahaling alak ang babae. "May paalak pa talaga?" "Oo, cheat day ngayon eh. Hindi lang masasarap na pagkain ang dapat nilalantakan, pati alak din. Tsaka marami akong gustong ipaliwanag sa iyo kung bakit minsan kinakailangan ng isang babae na manahimik sa naririnig niyang pagtatapat ng isang lalaki." "Hindi ba mas maganda iyong nasabi ko na sa kanya para mas mabilis? I took all the courage para sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Kasi alam kong mahirap na kapag nagsimula na akong mautal. Manginginig na ako sa takot at hindi ko na masasabi ang gusto kong sabihin." Nagbuhos ng alak sa 2 wine glass si Naomi at iniabot sa kanya ang isa. "Naiintindihan kita Haji. Kadalasan kasi mas nagiging torpe tayo sa babaeng totoong napupusuan natin. Kaya hindi natin alam kung paano sasabihin ang mga tamang salita. Pero ganito, isipin mo na lang, ako si Zaira. Tapos sabihin mo sa akin lahat ng gusto mong sabihin sa kanya. Maybe this would feel you better." Concern na wika ng dalaga. Maganda si Naomi, mabait at approachable. Kaya naman, hindi siya nahirapang isipin na kunyari ito ay si Zaira. Sa kanilang pag-uusap, sinabi niya ang lahat ng bagay na gusto niyang sabihin kay Zaira. Si Naomi naman ay matamang nakikinig habang hawak ang kanyang phone.
May kinakalikot ang babae na hindi naman nagtagal ay humarap din sa kanya. Nakakailang shots na sila hanggang sa namalaya na lang ni Haji na napadpad na sila sa apartment ni Naomi at may nangyari na nga sa kanila. Hindi niya natanggihan ang kagandahan ng dalaga. Dahilan para magulantang siya at mataranta ng magising kinabukasan. Hala! Naomi, sorry. Hindi ako dapat naging ganoon sa'yo. Sana hindi na tayo naglasing. At sana hindi na tayo umabot sa ganito. Don't worry. Ipapaalam ko kagad ito kina nanay at tatay. Papakasalan kita. Hindi kita papabayaan. Aniya at nanginginig na hinawakan ang cellphone. Isang malutong na halakhak naman ang pinakawalan ni Naomi. Kaya takang napatingin sa kanya si Haji. Haji, virgin ka ba? Naku, kaya naman pala hindi mo masabi ng tama kay Saira ang nararamdaman mo. Uwi ka nito sa katumayo sa kama at hinablot ang tuwalya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Haji, walang kwenta ang nangyaring ito sa atin. Isipin mo na lang, experience lang. Hindi na bata ang mundo. Everybody deserves to learn sa mga bagay-bagay. Isa pa, ikakasal na ako next month. Pauwi na nga ang boyfriend ko mula sa abroad. And open kami sa mga ganitong bagay. Like yung nangyari sa atin. As long as mapulfill namin ang promise na sa isa't isa lang kami magpapakasal. Besides, niligtas mo ang buhay ko. Consider it as appreciation gift. Nakangiting wika sa kanya ng dalaga. Hindi alam ni Haji kung ano ang sasabihin. Masyado siyang natulala sa mga katagang pinakawalan nito. Kaya naman, kinaltukan siya ng dalaga na ikinaangil niya naman. Aray! Ayan, nagising ka rin. What I meant to say, this is only a one-night stand. No string attached. Hindi ka naman siguro nagka-crush sa akin. Uwi ka nito. Lahat naman yata ng makakakita sa'yo, siguradong hahanga. Pero iba naman ang crush sa love. Sagot ni Haji. Natawa si Naomi. That's it. Nakuha mo rin ang point ko. Bigyan mo ng oras si Saira to think about it. Alam mo na, may mga babae talaga na ayaw nang minamadali. Minsan, nakikiramdam kami kung sincere ba ang isang lalaki sa sinasabi niya o balak lang kami paglaruan. Total naman, magsasalita din niya si Saira kapag alam na niya kung ano ang sasabihin niya sa iyo. No matter what happens, kailangan lang maging handa ka. Don't be selfish, okay? Kahit papaano, nakaramdam din ng kasiyahan si Haji. Humahanga siya sa babae, pero hindi siya in love dito. Nadala lang sila ng alak at sa pagkakataong binigay nito, naisipin niyang ito ay si Saira. Kaya nagawa nila ang pagkakamaling iyon. Ganun pa man, sincero siyang humingi ng paumanhin hanggang sa maayos silang naghiwalay ng araw na iyon. Parehong magaan ang loob. Kinolekta ni Haji ang mga ebidensya na nakalap niya sa pagmumulto ni Corazon. Kagaya ng babae, kinailangan lang din nila ng closure ni Naomi na nakilala niya sa maikling panahon para lang makausad sa panibagong plano na gagawin niya sa buhay. Sabi nga ni Naomi, isipin na lang niya na isa itong experience. Habang sila ay nabubuhay, habang nagmamaneho papauwi, naisip niyang ibili ng pasalubong ang kanyang mga magulang. Dumaan siya ng SM. Marami siyang pinagpilian hanggang sa humantong siya sa pagbili ng makakapal na coats. Naisip niya iyon kasi nga gusto ng tatay niya na magpunta ng Sagada. Maybe in the future, magagamit nila ito. Hindi na muna siya umuwi at inihatid na lang ang envelope na naglalaman ng kanyang latest assignment kay Sir Onad. Walang mapagsidla ng tuwa ang matanda sa mga nakitang larawan na isinabmit ni Haji. Hindi niya akalaing makakakuha siya ng mga ganoon kalilinaw na larawan ng isang totoong kondenadang multo.
Kaya naman, isang malaking bonus din kaagad ang binigay niya sa binatang si Haji. Sa katunayan, sumaludo sa kanya si Carlo, ang gwardiya ni Sir Onad, nang makita siya nito. Alam mo Sir Haji, ikaw ang palaging bukang bibig ni Sir Onad. The best ka daw sa pagiging litratista. Bawat kuha mo raw ay gumagawa ng obra. Papuri nito sa kanya. Natawa naman si Haji. Binigyan niya ng 1,000 si Carlo at inayang gumala sa day off nito na ikinatuwa naman ng butihing gwardya. Naku, maraming salamat po dito, Boss Haji. Wika pa ni Carlo. Agad nang sumakay ng kotse si Haji at pinaharurot na ito. Naisipan niyang dumaan muna sa simbahan. Matagal-tagal na rin magmula nang huli siya nakapagsimba. Kaya naisip niyang sumaglit na muna para makapagpasalamat man lang sa Panginoon sa mga blessing na kanyang natatanggap. Mamaya ay dadaan naman siya sa isang kilalang Chinese restaurant para ipatikim sa kanyang pamilya ang bagong putahe bilang selebrasyon sa doble-doble niyang kinita. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 13. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.